Sa gilid ng isang ilog sa Davao del Sur, doon nagsimula ang payak ngunit masalimuot na buhay ni Elias Reyes. Anak siya ng isang taho vendor na si Mang Julian at isang labandera na si Aling Nena. Sa kanilang munting barong-barong na ang sahig ay gawa sa pinutol na kawayan at ang dingding ay pinagtagpi-tagping yero at pawid, sabay-sabay nilang hinaharap ang hamon ng kahirapan. Ngunit sa kabila ng hirap, masaya silang magkakasama. Si Elias, kahit bata pa lamang, ay sanay na sa gawain. Sa tuwing Sabado, magtatakbo na siya sa palengke bitbit ang bungkos ng basahan na ibinebenta niya sa mga tindera at jeepney driver. "Basahan kayo, 3 piso isa." Malakas niyang sigaw habang umiikot sa kalsada. Mahirap maglako, lalo't maraming batang gaya niya ang nag-aagawan ng parokyano, ngunit sanay na si Elias sa init ng araw at sakit sa paa. Gabi-gabi, inuubos niya ang mga barya mula sa kanyang benta para makabili ng kaunting bigas at ilang sardinas. Tuwing may natitira pang barya, inihuhulog niya ito sa isang maliit na garapon. Pangarap niyang balang araw ay may sapat siyang ipon upang makatulong sa kanyang pamilya. "Elias," tawag ng kanyang ama isang umaga habang abala ito sa pagsalok ng taho sa lata. "Huwag kang masyadong magpakapagod, anak. Bata ka pa. Dapat nag-aaral ka't naglalaro." Ngunit si Elias, kahit 10 taong gulang pa lamang noon, ay may ibang pananaw. "Tay, gusto kong tumulong sa inyo. Ayokong nagugutom tayo." Anya habang nagmamadaling itali ang basahan sa balikat at tumakbo palabas ng barong-barong. Sa eskwela, bagaman madalas na inaantok dahil sa puyat at pagod, hindi nagpapahuli si Elias. Masipag siyang mag-aral at laging nangunguna sa klase. Ngunit hindi maiiwasan ang mga kaklaseng mahilig manukso. Pulubi naman niyang si Elias, bulong ng isang bata. Paano siya mag-aaral ng mabuti kung basahan lang ang hawak niya araw-araw? Masakit man, tinitiis ni Elias ang mga panunukso. Alam niyang wala siyang magagawa kung hindi patunayan sa kanila na ang isang mahirap na batang gaya niya ay pwedeng mangarap. Ngunit isang gabi, dumating ang dagok na tuluyang nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Pauwi si Mang Julian mula sa pagbebenta ng taho nang masagi ng isang rumaragasang jeep. Sa kalye, sa ilalim ng madilim na langit, iniwan siya ng isang mapait na kapalaran. Ang pagbuhos ng ulan ay nagmistulang luha ng langit habang nakatingin si Elias sa malamig na katawan ng kanyang ama. Sa murang edad na 12, si Elias ang naging sandigan ng kanyang ina at mga kapatid. Napilitan siyang tumigil ng 1 taon sa eskwela upang masigurado lamang na may laman ang kanilang mesa tuwing gabi. "Anak," umiiyak na sabi ni Aling Nena isang gabi. "Pasensya ka na, ha? Ang hirap ng buhay pero ang importante, magkasama tayo." Tinapik ni Elias ang kamay ng kanyang ina. "Nay, hindi po kayo dapat humingi ng pasensya. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos ang buhay natin. Pangako yan." Sa kabila ng lahat ng sakripisyo at paghihirap, hindi tumigil si Elias sa pangarap. Sa araw, naglalako siya sa palengke at sa gabi, habang nagtitiyaga sa liwanag ng gasera, binabalikan niya ang kanyang mga librong luma at punit-punit. Nagtapos siyang valedictorian sa elementarya, isang tagumpay na nagbigay sa kanya ng konting pag-asa para sa kinabukasan. Sa lahat ng ito, may isang taong laging nakasubaybay sa kanya mula sa malayo, si Reyna Manlangit. Tahimik si Reyna at kadalasang nakaupo lamang sa ilalim ng punong mangga sa kabilang purok. Ngunit kapag alam niyang hirap na si Elias, dinadalhan niya ito ng pandesal na nalalabi mula sa agahan nila. "Elias," sabi ni Reyna isang araw habang iniabot ang papel na bag ng pandesal, "sana makatulong ito kahit papano." Tumingin si Elias sa mata ni Reyna at unang beses niyang naramdaman ang tapang na bumuo ng isang pangarap. "Salamat, Reyna," sagot niya. "Balang araw, babalik ako sa iyo ng mas higit pa sa pandesal." Ang kanilang simpleng pagkakaibigan ang nagsilbing tahimik na lakas ni Elias. Sa tuwing may nanlalait sa kanya o sa tuwing nararamdaman niyang hindi niya nakaya, naalala niya ang tahimik na ngiti ni Reyna
at ang pandesal na nagpuno sa kanyang tiyan sa araw na iyon. Hindi nila kailanman binanggit sa iba ang kanilang pagkakaibigan. Sa mata ng iba, si Elias ay ang mahirap na bata at si Reyna ay ang misteryosang dalaga sa kabilang purok. Ngunit sa kanilang dalawa, sapat na ang pangakong ipagpatuloy ang buhay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ngayon, habang ang ilog na dati niyang nilalaro ay bumabaon sa mas mahabang kasaysayan, si Elias Reyes ang batang muling bumabangon mula sa pighati ng kahirapan. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang naglalakad sa daang tinahak ng kanyang ama, habang bitbit ang alaala ni Reyna, ang dalagang nagbigay ng liwanag sa kanyang pusong bumagsak at muling umahon. Sa edad na 17, isang trahedya ang nagpatigil sa tahimik na daloy ng buhay ni Elias sa kanilang maliit na komunidad. Nasangkot ang kanyang nakatatandang kapatid na si Enrico sa isang rambulan sa palengke na nauwi sa madugong patayan. Napagbintangan si Enrico na siyang nagtulak ng isang lalaki sa may batuhang gilid ng daan, isang insidenteng nagdulot ng pagkasawi nito. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita. Tumakbo si Enrico papalayo, ngunit iniwan nito ang pamilya sa gitna ng pangamba. Dumating ang araw na kinailangang umalis ni Elias upang hindi madamay. Hindi na siya nagpaalam ng husto sa kanyang ina. Isang mahigpit na yakap lamang at binitawang mga salitang, "Pasensya na, Nay, pero kailangan ko itong gawin para sa atin." Bitbit lamang ang 500 piso at iilang piraso ng damit. Sumakay si Elias ng bus patungong Maynila. Ang init ng makina ng sasakyan at ang pagbulong-bulong ng mga kapwa pasahero ang nagtago sa kalungkutan at kaba sa dibdib niya. Pagdating sa lungsod, agad niyang naramdaman ang pagiging dayuhan sa isang lugar na hindi niya kabisado. Subukan man niyang sumilong sa murang dormitoryo na natagpuan niya, mabilis din siyang napaalis matapos hindi makabayad ng renta. Walang sapat na pondo, wala ring kilala o kamag-anak, si Elias ay nauwi sa pagiging palaboy. Sa unang gabi niya sa ilalim ng tulay sa EDSA, naramdaman niya ang malamig na semento na bumabaon sa kanyang likod. Ang lamig ng simoy ng gabi ay tila dagok ng kalungkutan at takot. Sa bawat pagpikit niya ng mata, muling sumisiksik ang alaala ng kanyang kapatid at ng naiwan niyang pamilya. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Hindi pa. Lumipas ang mga araw na ganito. Walang kain, walang magawa, kundi maghintay ng liwanag. Habang paika-ika siyang lumalakad sa kubaw, gutom at nanghihina, tumigil siya sa tabi ng isang tindahan at naupo. Ang kanyang tiyan ay kumakalam na parang tambol at halos wala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Doon, sa gitna ng abala at maiingay na kalsada, lumapit sa kanya ang isang matandang babae. May dala itong maliit na mangkok ng lugaw, isang baso ng malamig na tubig, at isang simpleng panyo. Inabot nito kay Elias ang pagkain at nagsabing, "Anak, kain ka muna. Hindi pwedeng maglakad ng gutom." Napaluha si Elias. Tumango siya at walang salitang tinanggap ang lugaw. Sa unang subo pa lang, parang sumabog ang damdamin niya. Hindi lang ito lugaw. Ito ang naging paalala na, kahit papaano, may kabutihan pa rin sa mundo. Tumayo ang babae matapos magpaalam at iniwan si Elias na nakaupo, tahimik na tinatapos ang pagkain. Bago ito umalis, iniabot ang panyong may borda ng simpleng mga letra, RM. Isang gabi, matapos ang ilang linggo ng paglalagalag, napagdesisyunan ni Elias na tumino. Hindi maaaring ganito na lamang ang buhay niya. Kailangang makahanap siya ng hanap buhay, kahit gaano man kaliit. Habang nagpapalakad-lakad sa isang eskinita, nadaanan niya ang isang maliit na diner na naghahanap ng tagalinis. "Makakaya ko to," bulong niya sa sarili. Nilapitan niya ang may-ari ng diner, isang matandang lalaki na mukhang istrikto pero makatarungan. "Sir, pwede po ba akong mag-apply bilang tagalinis?" tanong ni Elias habang nakatayo sa may pinto. Tinitigan siya ng may-ari mula ulo hanggang paa. "Sige, pero walang libre dito ha. Trabaho lang. Pag may sinabi akong linisin, linisin mo agad." "Opo sir, walang problema." Simula noon,
Araw-araw na nagbabanat ng buto si Elias sa diner. Sa umaga, sinisigurado niyang malinis ang mga mesa bago dumating ang mga unang customer. Sa gabi, binabalikan niya ang bawat sulok, sinisiguradong walang natitirang mumo. Unti-unti siyang nakapag-ipon ng kaunti mula sa kakaunting sweldo. Hindi pa rin sapat, ngunit mas mabuti na kaysa wala. Sa bawat patak ng pawis niya habang naglilinis ng sahig, naalala niya ang kanyang pamilya sa Davao. Inisip niya ang muka ng kanyang ina, ang mga kapatid niya, at ang alaala ng kanyang ama. Ngunit ang isang bagay na hindi maalis sa isip niya ay ang matandang babaeng nagbigay ng lugaw at panyo. Sino siya? Bakit niya iyon ginawa? Hindi maikakaila ni Elias na ang simpleng kabutihan ng estrangherong iyon ang nagtulak sa kanya na magsimula muli. Sa bawat gabing naglalampaso siya ng sahig sa diner, binubulong niya sa sarili, darating ang araw, makakahanap din ako ng paraan para makabawi sa buhay. At sa tahimik na sulok ng kanyang isipan, may munting pangarap. Ang muling matagpuan ang babaeng iyon upang personal na makapagpasalamat. Sa paglipas ng mga buwan, nahanap ni Elias ang bagong direksyon sa buhay. Hindi pa man ganap na umaangat, mayroon na siyang matibay na dahilan upang magpatuloy. Ipinangako niya sa sarili na ito na ang huling pagkakataong matutulog siya sa ilalim ng tulay. Hindi niya lubos na alam kung saan hahantong ang kanyang mga hakbang, ngunit sigurado siyang hindi siya titigil. Sa bawat bagong araw sa diner, sa bawat barya na iniipon niya sa isang lumang alkansya, unti-unti niyang nakikita ang liwanag na matagal na niyang hinahanap. Nagpatuloy si Elias sa kanyang trabaho sa maliit na diner. Maraming customer ang napapansin ang kanyang tiyaga. Laging nasa oras, tahimik lang na gumagawa, at hindi kailanman nagreklamo kahit gaano kahirap ang pinapagawa sa kanya. Isang araw, habang abala siya sa pagpupunas ng mesa, may isang banyagang lalaki ang nakaupo sa isang sulok. Malinis ang kanyang suot na polo at mukhang desente. Panay ang tingin nito kay Elias habang kumakain ng burger at fries. Pagkakain, tinawag nito si Elias. "Hey there, kid," wika ng lalaki. "What's your name?" Saglit pang nag-atubili si Elias bago sumagot. "Elias, sir." "I've been watching you since I got here," sabi ng banyaga. "You work hard. Do you always clean tables this well?" Thank you, sir. I just do my best," sagot ni Elias na may halong kaba. Hindi niya alam kung anong meron sa lalaki at bakit parang sobrang interesadong kausapin siya. "Well, you remind me of myself when I was your age," sabi ng banyaga. "Name's Mr. Jonathan Caldwell. I run a small landscaping business back in California. We could use someone like you, hardworking, diligent. What do you say about coming over to the US and working with us?" Halos hindi makapagsalita si Elias. "Sir, are you serious? I've never been outside the Philippines. I don't even know if I can do that." "Well, Ani, Mr. Caldwell, if you're interested, we'll help you out with the paperwork and provide you with lodging. I'm not saying it's easy work, but if you're willing, I think you'll do just fine." Nang sumunod na linggo, matapos magpasa ng mga kinakailangang dokumento at ayusin ang kanyang pasaporte, sumama si Elias kay Mr. Caldwell papuntang California. Nagsimula siya bilang isang simpleng hardinero. Araw-araw nagpapalibot siya sa malalaking bakuran ng mga kliyente, tinatabas ang mga damo, nagdidilig ng mga halaman, at inaayos ang mga flower beds. Hindi niya kailanman iniisip na maliit ang trabaho niya. Sa halip, natutuwa siyang natututo siya ng mga bagong bagay. Pagkatapos ng trabaho, sa halip na magpahinga, umuupo si Elias sa isang lumang computer sa staff room. Naisipan niyang aralin ang programming. Isang bagay na naalala niyang pinangarap niya noong bata pa siya, pero hindi niya kailanman nabigyan ng pansin dahil sa hirap ng buhay. Sinimulan niya sa mga libreng tutorial sa internet, gumagawa ng simpleng mga programa na halos hindi gumagana ng maayos noong una. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, mas naging malinaw ang bawat code. Nakikita niyang mas mabilis na siyang nakakaintindi ng mga konsepto. Ang mga linya ng code na dati parang hieroglyphics ay ngayon naiintindihan na niya. "Hey Elias," tanong ni Mr. Caldwell,
Isang gabi nang mahuli niyang nagtatype si Elias sa keyboard. "What are you working on there?" Elias ngumiti ng bahagya. "I'm just trying to learn something new. Programming. It's not much right now." "Well, keep at it. You never know where these small steps might lead." At iyon nga ang ginawa ni Elias. Matapos ang 5 taon ng pagtitiyaga, ng pagsasanay sa sarili, at pagtatrabaho sa landscaping tuwing araw, nakuha niya ang sapat na kaalaman para simulan ang sarili niyang proyekto. Bumili siya ng isang lumang desktop computer gamit ang ipon mula sa pagtitipid at inilagay niya ito sa garahe ng apartment na inuupahan niya. Sa loob ng ilang buwan, nagtatrabaho siya ng buong araw at nagko-code sa buong gabi. Dito ipinanganak ang Reyes Tech, isang maliit na software company na nagsimula sa ideya lamang at mga nakasulat na plano sa isang notebook. Nang una, halos walang bumibili ng produkto niya. Nagtatangka siya ng iba't ibang mga solusyon, ngunit madalas nabibigo. "Bakit ba parang walang nagkiklik?" Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang isang graph ng kita na halos hindi gumagalaw. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Sinubukan niyang pagtuunan ng pansin ang mga problema sa healthcare records. Napansin niyang maraming ospital at klinika ang hirap sa pag-aayos ng kanilang data. Naisip niyang bakit hindi gumawa ng isang AI na kayang ayusin ito. Inabot siya ng halos 2 taon upang magawa ang prototype. Mula nang ipakilala niya ang produktong ito, biglang nagbago ang lahat. Nagsimula siyang mapansin ng mas malalaking kumpanya sa Silicon Valley. Ang dating tahimik na garahe ay napuno ng mga empleyado at mga server. Sa edad 32, si Elias na ang CEO ng isang multi-billion-dollar tech empire. Lumitaw ang kanyang pangalan sa mga technology magazine. Ang mga award na hindi niya inakala noon na makukuha niya, isa-isa niyang tinatanggap. Pero kahit nasa tuktok na siya ng tagumpay, may isang bagay na hindi mawala sa isip niya. Ang babaeng tumulong sa kanya noon. Ang babaeng may dalang lugaw, tubig, at panyo. "Sir Elias," tanong ng isang reporter sa isang press conference, "you've achieved so much success. What's next for you?" Elias tumigil ng ilang saglit bago sumagot. "Well, for one, I'd like to finally find someone I owe my gratitude to. Someone who helped me when I had nothing." Bagamat abala sa pagpapalago ng kumpanya at pagbibigay ng trabaho sa libo-libong tao, nananatiling bahagi ng puso ni Elias ang simpleng kabutihan na tumulong sa kanya upang makabangon. Kahit anong yaman ang dumating, bulong niya sa sarili tuwing nag-iisa, "Hindi nito mababayaran ang utang ng loob ko sa kanya." At sa bawat paglipas ng araw, tumitibay ang hangaring isang araw, muli niyang makita ang babaeng iyon. Sa gitna ng isang marangyang awards night sa Los Angeles, nakaupo si Elias sa isang mesa ng mga CEO at tech moguls. Ang chandeliers ay kumikinang sa taas at ang tunog ng mga violin ay tahimik na pumupuno sa bulwagan. Sa harap niya ay isang buffet na puno ng iba't ibang putahe, lobster, caviar, imported cheeses, lahat ng inakala niyang hindi niya maaabot noon. Nang makarating siya sa dulong bahagi ng buffet, nakita niya ang isang simpleng mangkok ng lugaw. Hindi niya napigilang kumuha ng isang maliit na serving at tikman ito. Sa unang kutsara pa lang, nagbalik ang alaala ng gabi sa Cubao. Parang muling bumukas ang nakaraang kabanata ng kanyang buhay. Ang dilim ng gabi, ang gutom na halos hindi niya na matitiis, at ang dalagang nag-abot ng lugaw, tubig, at panyo. Napahinto siya sa pagkain, at ang mga mata niya ay unti-unting napuno ng luha. Sa gitna ng napakarangyang kapaligiran, isang simpleng mangkok ng lugaw ang nagpaalala sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng kanyang tagumpay. Ang utang na loob sa isang tao na matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, umupo siya sa kanyang opisina, hindi makapag-focus sa mga papeles at email na nakatambak sa kanyang mesa. Tumitig siya sa isang luma at kupas na sketch na ginawa niya noon mula sa alaala ng dalaga. Sa tabi nito ay ang panyo na may nakabordang inisyal na RM. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Matagal na niyang gustong alamin kung sino ang babaeng iyon at nasaan na siya ngayon. Hindi na niya kaya pang ipagpaliban.
Agad siyang kumuha ng private investigator. Isang taong kilala sa industriya dahil sa husay sa paghahanap ng mga taong matagal nang nawawala. "Here's everything I have," ani Elias, habang iniabot ang sketch at ang panyo. "Find her. I don't care how long it takes, but I need to find her." Nag-umpisa ang paghahanap, ngunit bawat linggong lumilipas ay nauuwi sa kawalan. Wala silang makitang record ng babaeng may inisyal na RM sa mga dating residente ng Cubao noong panahong iyon. Gayunpaman, hindi sumuko si Elias. Alam niyang hindi ito madaling gawain, ngunit ang alaala ng lugaw na iyon, ng ngiti ng dalaga habang inaabot ito sa kanya, ay naging gabay upang patuloy siyang umasa. Isang buwan matapos simulan ang paghahanap, kinausap ni Elias ang board ng kanyang kumpanya. "Ladies and gentlemen," aniya habang nakatayo sa harap ng conference room, "I'll be taking a 2-month leave. This is a personal journey I need to undertake. I'll leave my responsibilities in capable hands while I'm gone." Nagulat ang lahat. Si Elias Reyes, ang bilyonaryong CEO na laging abala, biglang aatras para sa isang personal na dahilan. Ngunit hindi siya natinag sa kanilang mga tanong at alalahanin. Alam niyang ito ang tamang oras upang gawin ang matagal na niyang nais. Bago siya umalis, nagdesisyon siyang ipagbenta ang kalahati ng kanyang shares sa kumpanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng sapat na oras at pondo upang mag-focus sa kanyang misyon nang walang pangambang maapektuhan ang kanyang negosyo. Nang matapos ang lahat ng formalities, iniwan niya ang Silicon Valley, nagbihis ng simpleng damit, at sumakay ng eroplano pauwi ng Pilipinas. Ngunit hindi siya nagtungo sa Maynila, kung saan maraming alaala ng kahirapan at pagkakawala. Sa halip, dumiretso siya sa Davao, kung saan siya isinilang at unang natutong harapin ang buhay. Paglapag niya sa paliparan, agad siyang bumalik sa lugar kung saan siya lumaki. Isang barangay malapit sa ilog kung saan ang kanyang pamilya'y namuhay ng payak ngunit masaya. Ngunit sa kanyang pagdating, ibang-iba na ang lugar. Ang ilog na minsang naging bahagi ng kanyang kabataan ay natabunan na. Sa halip na mga kawayan at bangka, mga sementadong kalsada at mataas na mga subdivision ang bumungad sa kanya. Ang kanilang dating barong-barong ay wala na rin. Tinayuan ito ng isang convenience store at ang mga kapitbahay na dati niyang nakikita araw-araw ay tila na wala na rin sa paligid. "Nasaan na ang dati naming ilog?" tanong niya sa isang matandang tindera sa gilid ng kalsada. "Nagtapos na ho ang lahat dito noong nagkaroon ng development project," sagot ng babae. "Marami nang lumipat. Yung iba nasa ibang bayan na. Yung iba, hindi ko na rin alam." Naupo si Elias sa tabi ng isang poste, pinipilit alalahanin kung saan pa siya maaaring magsimula. Ang dati niyang mundo ay naglaho na, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Alam niyang ang misyon niyang hanapin si RM ay hindi natatapos sa pagbabalik na ito. Kung kinakailangan, sisimulan niya ang paghahanap mula sa pinakaugat, sa pinakasimpleng alaalang mayroon siya. Sa isang banda, napagtanto rin niyang ang pagbabalik na ito ay hindi lamang ukol sa paghanap ng isang tao. Isa rin itong pagbabalik sa sarili, isang paalala na anuman ang narating niya, hindi niya dapat kalimutan ang mga simpleng bagay na nagtulak sa kanyang mangarap. Pagkalipas ng maraming taon, ang dating matamlay na bata sa Davao ay muling bumalik sa mga kalye ng Cubao, hawak ang luma niyang sketch ng babaeng tumulong sa kanya noong wala pa siyang muwang sa lungsod. Kakaiba ang pakiramdam ni Elias habang binabagtas ang makitid na daan ng barangay, tila naninikip ang dibdib niya. Ang kalye ay puno pa rin ng tao, mga nagtitinda ng prutas sa gilid, mga tricycle driver na nagkukumpulan, at mga bata na tumatakbo-takbo. Pero may mga bagay na hindi na katulad ng dati. Ang ilan sa mga lumang bahay ay napalitan na ng mga gusali, at may mga tindahan na ngayon kung saan dating may mga kariton. Habang iniikot ang mga mata, lumapit siya sa isang tindero ng taho na mukhang matanda na at nakaupo sa isang bangko sa gilid ng kalsada. Hinugot ni Elias mula sa kanyang bag ang sketch at pinakita ito sa matanda. "Manong, baka po alam niyo kung sino ito. Nagbebenta po siya dito noon ng lugaw.
Tumulong po siya sa akin dati. Tinitigan ng matanda ang sketch ng mabuti. Hinimas ang kanyang balbas at saglit na nag-isip bago tumango. Parang kilala ko yan. Si Reyna. Manlangit kung hindi ako nagkakamali. Tahimik na bata yon dati. Naiwan ng nanay niya, tapos kinalingan ng lola niya hanggang sa lumaki. Biglang nanikip ang lalamunan ni Elias. Manong, nasaan po siya ngayon? Umiling ang matanda. Matagal nang wala yan dito. Nasa dulo ng barangay ang bahay nila dati, pero nung namatay ang lola, parang lumipat na raw yon. Ang balita ko, nasa Bukidnon na siya, may dalang anak. Napatingin si Elias sa direksyon na tinuturo ng matanda. Nagpasalamat siya at naglakad patungo sa dulo ng barangay. Ang puso niya ay umaasa pero may halong kaba. Totoo bang si Reyna nga ang hinahanap niya? Ano kaya ang nangyari sa buhay nito mula noong huli silang magkita? Nang matuntun niya ang bahay na tinutukoy, halos hindi na niya makilala ito. Ang dating kulay dilaw na dingding ay kupas na at halos bumagsak na ang bubong. Tila matagal nang walang nakatira roon. Tumayo siya sa harap ng lumang tarangkahan, hawak pa rin ang sketch sa kanyang kamay. Napansin niyang may isang matandang babae sa kalapit na bahay na nakaupo sa isang duyan. Minamasdan siya. Lumapit si Elias at magalang na nagtanong, "Lola, alam niyo po ba kung nasaan na ang nakatira dito?" Pinagmasdan siya ng matanda mula ulo hanggang paa bago sumagot. Ang mga manlangit? Wala na sila riyan, iho. Lumipat na sila sa probinsya. Sa Bukidnon, doon sila pumunta. May pamilya na yata yung babae." Tumango si Elias, ngunit ramdam niya ang mabigat na kaba sa kanyang dibdib. "Saan po sa Bukidnon?" "Hindi ko alam kung saang bayan mismo, pero narinig kong doon sila nakahanap ng lupa. Tahimik na lugar, malayo sa ingay ng lungsod," sagot ng matanda. Nagpasalamat si Elias at iniwan ang barangay. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, hindi niya maiwasang mag-isip. Ang babaeng tumulong sa kanya noong wala siyang makain, ay ngayon pala'y may sariling anak na. May bahagi sa kanya na gustong umatras, na baka hindi na niya kailangang guluhin ang buhay nito. Pero may mas malakas na tinig sa kanyang loob na nagsasabing dapat niyang ituloy ang paghahanap. Hindi lamang ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa pag-alam ng katotohanan at pagbibigay ng nararapat na pasasalamat. Kinaumagahan, umalis siya patungong Bukidnon. Habang nasa biyahe, tinitigan niya ang sketch sa kanyang mga kamay. Naaalala niya ang ngiti ni Reyna noong unang beses niyang iabot ang mangkok ng lugaw. Naaalala niya kung paano nito sinabi, "Kain ka muna, di ka pwedeng maglakad ng gutom." Sa bawat kilometro ng biyahe, lalo niyang nararamdaman ang halaga ng mga sandaling iyon. Hindi lamang ito simpleng kabutihan. Ito ang naging inspirasyon niya para magpatuloy at bumangon mula sa pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Ang daan patungong Bukidnon ay mas tahimik kaysa sa inaasahan ni Elias. May mga palayan at bundok sa magkabilang gilid, at ang malamig na simoy ng hangin ay tila humahaplos sa kanyang mga alalahanin. Sa likod ng kaba at pag-aalala, may bahaging nasasabik siya. Paano kaya sila mag-uusap ni Reyna? Ano kaya ang una niyang sasabihin kapag nakita niya ito? Ano man ang mangyari, alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya natutunton ang babaeng tumulong sa kanya. Ang babaeng nag-iwan ng panyo na may inisyal na RM sa kanyang puso at alaala. Pagdating ni Elias sa Malaybalay, agad siyang nagtanong-tanong sa mga tao sa palengke. Ipinakita niya ang kanyang luma at kupas na sketch, ngunit karamihan ay nagtatakang tumingin sa kanya at umiling. Isang magbabalot ang nagsabi, "Huwag ka nang magtanong dyan. Subukan mo sa pinakadulong bahagi ng palengke, baka may makakilala." Naisip ni Elias, wala naman siyang mawawala kung susubukan. Lumakad siya hanggang sa madilim na sulok ng palengke kung saan nakapwesto ang ilang maliliit na tindahan. May nakita siyang babae na nakapatadyong, may dalang basket na puno ng gulay. Sa tabi nito ay isang batang lalaki na may hawak na supot ng sitsirya. Sa unang tingin pa lang, parang may kakaiba ng pakiramdam si Elias. "Excuse me," sabi niya sa babae. "May alam ka ba kung saan nakatira si..." Hindi na niya natapos ang tanong.
Nang humarap sa kanya ang babae, tumigil ang mundo ni Elias. Walang duda, ito si Reyna Manlangit. Ang mukha niya ay may bahagyang pagbabago, may ilang linya ng pagod at karanasan, ngunit nandoon pa rin ang malumanay na aura na minsang nagpaaliw sa puso ni Elias noong sila'y mga bata pa. "Reyna?" tanong ni Elias, halos hindi makapaniwala. Nanlaki ang mga mata ni Reyna sa pagkakakita kay Elias. Para bang nakakita siya ng multo. Napabitiw siya sa basket ng gulay at saglit silang natigilan pareho. Walang salita, tinitigan lang nila ang isa't isa. Nang biglang dumulas mula sa mga mata ni Reyna ang luha. Iniabot niya ang kamay ni Elias, nanginginig, at sa wakas ay naiyak na rin siya. "Elias, ikaw nga ba yan?" Halos pabulong na tanong niya. Tumango si Elias. "Ako nga, Reyna. Ang tagal kong hinanap ka." Tila bumalik ang mga alaala sa kanilang dalawa. Ang mga simpleng araw ng kanilang kabataan. Ang mga sandaling nag-aabot si Reyna ng pandesal at tubig. At ang huling beses na nakita ni Elias, ang kanyang tahimik na ngiti. Pero bago pa sila makapag-usap ng mas mahaba, lumapit ang isang lalaki na may saklay. Ang kanyang hitsura'y magaspang, tila palaging pagod, ngunit halata sa kilos nito ang pagiging protektibo. "Reyna, sino siya?" tanong ng lalaki, malalim ang boses. Napatayo si Reyna mula sa pagkakayuko, pinunasan ng luha sa mata, ngunit hindi niya masagot ang lalaki agad. Siya si Elias. Kaibigan ko noong bata pa kami." Ngunit hindi pa man tuluyang nakapagsalita si Reyna, dumiretso na ang lalaki kay Elias. Iniabot ang kamay para makipagkamay. "Ako nga pala si Ariel, asawa niya." Parang nabingi si Elias sa mga salitang iyon. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang hangin sa paligid. Tila bumagsak ang mundo niya sa sinabi ni Ariel. Ang babaeng matagal niyang hinanap, ang babaeng naging inspirasyon niya sa pagbangon, ay may asawa na pala. At ang batang lalaking kanina'y tahimik na kumakain ng sitsirya, siya ang anak nila. Hindi alam ni Elias kung paano magre-react. Tumayo lang siya roon, pilit na nilalamon ang masakit na katotohanan. Tumango siya at nakipagkamay kay Ariel, kahit pa masakit sa kalooban niya. "Elias Reyes," pakilala niya. "Kaibigan nga ni Reyna mula noong mga bata pa kami." Nagpatuloy ang usapan nila, ngunit ramdam ni Elias na may bigat sa mga salita ni Reyna. May mga sandaling iniiwas niya ang kanyang tingin, at sa tuwing kinakausap siya ni Elias, tila may lalim ang kanyang mga sagot. Ang simpleng pagkikita nilang ito ay tila hindi lamang reunion ng dalawang magkaibigan. May mga tanong sa mga mata ni Elias na hindi niya masabi ng diretso. "Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako hinintay?" Sa gitna ng maingay na palengke, sa harap ng mga bumubulong na tao't nag-aalok ng kanilang paninda, tahimik na hinahanap ni Elias ang sagot sa mga tingin ni Reyna. May isang sandali nang magtatama ang kanilang mga mata at doon niya naramdaman. May itinatago si Reyna. May lihim sa likod ng kanyang lungkot, isang bagay na hindi niya masabi sa harap ng asawa at anak niya. Habang naglalakad paalis, bitbit ang bagong impormasyon at isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang address ng bahay nila Reyna. Isang bagay ang malinaw kay Elias. Ang mundo niya ay muling nagbago. Ngunit sa kabila ng sakit at kalituhan, alam niyang hindi pa dito natatapos ang kanyang kwento. Sa likod ng ngiti ni Reyna, sa likod ng tahimik na pamamaalam ni Ariel, naramdaman ni Elias ang isang sulyap ng lihim na handa niyang tuklasin. Lumipas ang ilang araw matapos nilang mag-cruise muli ni Reyna sa palengke. Tila hindi makapagpahinga ang isipan ni Elias. Patuloy niyang iniisip ang kakaibang tingin ni Reyna at ang tila napakabigat na lihim na dinadala nito. Hindi siya mapakali. May mga tanong na patuloy na gumugulo sa kanya. Mga tanong na tila hindi maaring hayaan na lang na walang sagot. Kaya't nagpasya siya. Kailangan niyang kausapin si Reyna ng sarilinan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Isang gabi, nagpunta si Elias sa address na ibinigay ni Reyna. Napansin niyang tahimik ang lugar, na parang natutulog na ang lahat ng tao sa paligid. Ang ilaw mula sa lumang poste ng kuryente ay bahagyang nagbigay ng liwanag sa kalsadang tinahak niya.
Huminto siya sa tapat ng isang maliit at simpleng bahay na yari sa kahoy. Naroon si Reyna sa harapan ng bahay, nakaupo sa isang bangkito, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Tumingin ito sa kanya at tila alam na ni Reyna kung bakit naroon si Elias. "Pasok ka," anyaya niya, tumayo mula sa upuan at binuksan ang pinto. Tahimik na sumunod si Elias at naupo sa isang upuang kawayan sa loob ng bahay. Sa kabila ng pagiging payak ng bahay, naramdaman niya ang init ng tahanan. May mga simpleng kurtina, lumang kahoy na mesa, at isang lampang nakapatong sa isang estante. "Reyna," simulang tanong ni Elias, "ano bang nangyayari? Pakiramdam ko, may mga bagay kang hindi sinasabi sa akin." Tumigil si Reyna, tila nag-iisip ng tamang sagot. Inilapag niya ang tasa ng kape at tumingin ng diretso kay Elias. "Elias, alam kong may karapatan kang malaman ang totoo." Nagpatuloy siya, ngunit bahagya siyang napahinto bago magsalita muli. Tila iniipon ang lakas ng loob para sabihin ang matagal na niyang kinikimkim. "Si Ariel," bungad ni Reyna. "Hindi siya asawa ko. Pinsan ko siya. Nagkasakit siya ilang taon na ang nakalipas, kaya't pinili ko siyang alagaan. Hindi ko siya iniwan dahil siya lang ang pamilya kong natira rito." Nanlaki ang mata ni Elias. "Ano? Pero akala ko..." "Sinabi kong asawa ko siya para hindi na rin magtanong ang mga tao," sagot ni Reyna. Tinigil ang sinimulang palinawanan ni Elias. "Pero Elias, hindi iyon ang pinakamahalaga kong sasabihin." Tumigil si Reyna ng ilang sandali, tila kinakalma ang sarili. Pagkatapos ay nagpatuloy. "Ang bata, si Daniel, siya ang anak mo." Halos marinig ni Elias ang tibok ng puso niya. Tumigil ang oras, parang biglang tumahimik ang buong mundo. "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Halos hindi makapaniwala si Elias sa naririnig. Pinilit ni Reyna na huwag mapaluha, ngunit nagmistula siyang matibay sa kabila ng damdamin. "Bago ka umalis papuntang Maynila noong panahong wala ka pang tirahan at halos wala kang makain, dumaan ka sa bahay namin. Natatandaan mo? Tumulong ka sa akin nang magkasakit ang lola ko. Gabi iyon at nag-usap tayo sa labas ng bahay. Ilang buwan matapos iyon, nalaman kong buntis ako." Niyakap ni Reyna ang sarili, na parang pinoprotektahan mula sa mabigat na alaala. "Hindi ko sinabi sa'yo dahil alam kong mas makabubuti kung itutuloy mo ang mga pangarap mo. Nakita ko kung gaano kahirap ang buhay mo, Elias. Ayokong maging hadlang sa mga plano mo. Pinili kong itago ang lahat. Pinili kong harapin ang pagiging ina ng mag-isa." Hindi makapagsalita si Elias. Hinawakan niya ang noo, tila sinusubukang intindihin ang bawat salitang sinabi ni Reyna. "So, anak ko si Daniel? Anak ko siya at hindi mo man lang sinabi sa akin?" Tumango si Reyna at sa wakas ay tumulo ang kanyang luha. "Oo, Elias. Hindi ko man lang nasabi sa'yo. Nagpakatanga ako sa pag-iisip na baka mas makakabuti na hindi mo malaman. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa buhay niya, kahit na hindi mo alam." Hindi mapigilan ni Elias ang pagtulo ng sariling mga luha. Tumayo siya at lumapit kay Reyna, marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Reyna, bakit hindi mo sinabi noon pa? Pwede naman sana akong tumulong. Pwede sana kitang sinuportahan. Pwede sana akong naging parte ng buhay niya." Niyakap ni Reyna si Elias, tila humihingi ng tawad sa lahat ng oras na itinago niya ang totoo. Tumayo sila roon, tahimik na nagpapalitan ng emosyon sa isang yakap na parang bumawi sa maraming taong hindi sila nagkasama. Hindi nagtagal, lumapit ang isang maliit na boses mula sa kwarto. "Mama, sino po siya?" tanong ng bata. Tumalikod si Reyna at sumagot, "Halika rito, anak. Ipapakilala ko sa iyo ang tatay mo." Nang makita ni Elias si Daniel, ang maliit na batang lalaki na una niyang nakita sa palengke, hindi niya napigilang mapaluha ulit. Lumuhod siya sa harap ng bata at iniabot ang kamay. "Hi Daniel, ako si Elias."
Tumingin si Daniel kay Reyna, na para bang nagtatanong kung totoo ba ang narinig niya. Nang tumango si Reyna, bahagyang lumapit ang bata at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Elias. "Tatay?" "Anak ko," bulong ni Elias. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin niya. Sa buong buhay niya, palagi niyang iniisip kung ano ang magiging pakiramdam ng magkaroon ng pamilya. Ngayon, narito siya, sa harap ng isang bata na dugo't laman niya. Niyakap niya si Daniel at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Elias ang init ng pagiging ama. Habang mahigpit ang kanilang yakap, parang nawala lahat ng sakit, lahat ng tanong. Alam niyang marami pa siyang kailangang pag-usapan kay Reyna, ngunit sa sandaling ito, sapat na nahawak niya ang anak niyang si Daniel sa kanyang mga bisig. Sapat na naramdaman niya kung paano maging isang ama. Matapos malaman ni Elias ang katotohanan tungkol kay Daniel, mabilis siyang umaksyon upang masigurado ang kinabukasan ng kanilang mag-ina. Nais niyang kunin sila sa poder, maibigay ang anumang pangangailangan nila, at higit sa lahat, makapagsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay bilang isang pamilya. Ngunit hindi niya inasahan na sa likod ng payak na buhay ni Reyna at Daniel, may mas malalim na problema ang nagbabanta sa kanilang kapakanan. Isang gabi, habang kausap ni Reyna si Elias, biglang dumating si Ariel na halatang balisa. "May balita ako mula sa barangay," sabi nito. "Narinig kong may plano na naman si Mayor Kiblat na bilhin ang lupang tinitirhan natin. Gusto daw niyang tayuan ng resort." Napatigil si Elias sa pagsisiksik ng pagkain kay Daniel. Tumingin siya kay Reyna na halatang hindi na ikinagulat ang balita. "Reyna, totoo ba to? Ginugulo pa rin kayo ng mayor na yon?" Tumango si Reyna. Matagal na niyang sinusubukan, Elias. Mula pa noong buhay pa ang lola, gusto na niyang kunin ang lupa. Nagbigay pa siya ng pananakot noon na kapag hindi namin binenta, baka masira daw ang kabuhayan namin. Pero hindi kami pumayag, kaya ngayon, ginugulo pa rin niya kami sa mga buwis. Pinalaki niya ang singil at tuwing linggo, may mga tao siyang pumupunta para i-pressure kami na ibenta ang lupa. Napuno ng galit si Elias. Hindi siya makapaniwala na ang tahimik na buhay ni Reyna at Daniel ay ginagambala ng isang ganid na politiko. "Hindi tama to. Wala siyang karapatang mang-api ng ganyan," sabi ni Elias. Ang mga kamao niya ay nakakuyom. "Kakausapin ko ang abogado ko. Kakasuhan ko ang mayor na yan. Hindi niya kayo pwedeng takutin para lang sa pansarili niyang interes." Ngunit bago pa man makapagsimula si Elias sa kanyang mga plano, may dumating na sulat mula sa opisina ng mayor. Dinala ito ng isang tauhan ni Kiblat, isang makisig na lalaking nakabarong na halatang sanay sa pamimilit. "Ginoo," sabi nito, sabay abot ng papel kay Elias. "Ito po ang liham mula kay Mayor Kiblat. Muli niyang ipinaalala na kayo'y lumabas na sa lupa ng munisipyo. Kung hindi, mapipilitan po kaming magpatuloy sa legal na aksyon." Binuksan ni Elias ang sulat at nabasa ang mga salitang tila nagpapalubha sa sitwasyon. Malinaw na pananakot ang laman. Kung hindi ibebenta ni Reyna ang lupa, magkakaroon daw ng legal repercussions na maaaring magdulot ng mas malaking problema sa kanila. "Galing sa mayor to?" tanong ni Elias. "Opo, Ginoo," sagot ng lalaki. "At hinihikayat niya kayong makipag-usap para maiwasan ang gulo. Sabihin mo sa mayor mo, hindi ko siya papayagang guluhin pa ang pamilya ko," sagot ni Elias na matigas ang tono. Tumalikod ang tauhan ng mayor na walang sinasabi at mabilis na umalis. Ngunit sa kabila ng tapang na ipinakita ni Elias, may naisip si Kiblat na bagong paraan para i-pressure siya. Ilang araw matapos ang sagutan, lumabas sa mga balita ang pangalan ng nakatatandang kapatid ni Elias, si Enrico. Muling lumutang ang luma nitong kaso sa Davao. Ang insidente kung saan nasangkot ito sa isang away na nagresulta sa pagkamatay ng isang lalaki. Napagtanto ni Elias na si Mayor Kiblat ang nasa likod ng pagbalik ng kasong ito. "Kaya pala hindi siya natatakot," bulong ni Elias habang hawak ang dyaryo. "May alas pala siya laban sa akin." "Elias," tanong ni Reyna habang nakatayo sa tabi niya, "ano ang gagawin natin?
Ayokong madamay pa si Daniel sa gulo ng politikang to. Huminga ng malalim si Elias at pilit na pinag-isipan ang susunod na hakbang. Alam niyang kailangang maging maingat. Alam niyang hindi lamang pera o kapangyarihan ang ginagamit ni Quiblat. Gumagamit ito ng pananakot at psikolohikal na taktikang hindi madaling labanan. Ngunit buo ang loob ni Elias. Hindi niya hahayaang maapi ang pamilya niya. Ang kailangan lang ay matutunan niyang gamitin ang sariling impluwensya at kaalaman upang tapatan ang ganid na mayor. Hindi natin hahayaang makuha nila ang lupa, mariing sabi ni Elias. At lalong hindi nila magagamit ang nakaraan ng kapatid ko para kontrolin ako. Labanan natin to, pero kailangan nating magplano. Kailangan nating maging mas matalino. Habang nag-uusap sina Reyna at Elias sa loob ng bahay, ang dilim ng gabi ay tila sumasabay sa bigat ng sitwasyon. Sa labas, naririnig ang mahinang tunog ng mga kuliglig at ang huni ng mga ibon sa malapit na gubat. Sa gitna ng tahimik na paligid, isa lang ang sigurado. Hindi susuko si Elias. Wala siyang hahayaan na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Kahit paharapin niya ang makapangyarihang alkalde na hindi marunong tumigil sa pag-abuso. Ang balita ay mabilis na kumalat. Isang headline sa isang kilalang news outlet ang nagsabing, "Pulubing CEO, may madilim na nakaraan." Halos lahat ng detalye ng lumang kaso ng kapatid ni Elias ay nilabas. Ang rambulan sa Davao, ang pagkasangkot ni Enrico sa pagkamatay ng isang lalaki, at kung paano ito tumakas mula sa batas. Bagamat hindi si Elias ang direktang sangkot, binatikos siya ng media dahil sa kanyang pamilya. Mula sa mga boardroom ng Silicon Valley hanggang sa social media platforms, naging usap-usapan si Elias Reyes, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Ang tao na minsang hinangaan bilang ehemplo ng tagumpay mula sa hirap, ngayon ay tila naging simbolo ng kontrobersya. Ang epekto sa kanyang negosyo ay agarang naramdaman. Mga investors na dating nagpakita ng suporta ay biglaang umatras. Mga partner na dati mabilis sumagot sa kanyang mga email ay ngayon tahimik na. Ang halaga ng shares ng Reyes Tech ay bumagsak sa loob lamang ng ilang linggo at ang kumpanya ay dahan-dahang humina. Sa wakas, isang malaking board meeting ang ginanap at bagamat ipinaglaban ni Elias ang kanyang posisyon, malinaw na ang hatol. Kinakailangan niyang bumaba bilang CEO upang protektahan ang natitirang integridad ng kumpanya. Ang negosyong binuo niya mula sa wala ay nawala na rin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Elias ay bumalik sa kanyang lumang bayan sa Davao. Sa loob ng bahay na minsang tirahan ng kanyang pamilya, naupo siya sa sulok ng isang kwarto na wala nang masyadong laman. Ang alikabok sa mga kahoy na sahig, ang mga lumang larawan sa dingding, at ang tahimik na tunog ng hangin na pumapasok mula sa isang basag na bintana, ito ang naging mundo niya. Minsan, tumitig siya sa isang punit-punit na sketch na ginawa niya noon sa Cubao, iniisip kung saan siya nagkamali. Nawala na ang determinadong si Elias Reyes. Ang natira ay isang lalaking puno ng alinlangan at sakit. Sa mga panahong iyon, si Reyna ang muling lumapit sa kanya. Dumating ito isang gabi habang nagkukulong siya sa kwarto. Narinig niyang kumakatok ito sa pintuan. Sa unay hindi niya pinagbuksan, ngunit hindi umalis si Reyna. "Elias," tawag nito mula sa labas. "Alam kong nandyan ka. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero kailangan mong lumaban." Dahan-dahang binuksan ni Elias ang pinto. Tumambad sa kanya si Reyna. May dalang supot ng pagkain at isang pamilyar na ngiti. Ang ngiting minsan nang tumulong sa kanya noong wala siyang makain sa Cubao. "Bakit ka nandito, Reyna?" tanong ni Elias. Ang boses niya ay mahina at puno ng pagod. "Dahil alam kong kailangan mo ng tulong," sagot ni Reyna. Pumasok ito at naupo sa luma nilang sopa. "Elias, nakita kita noon na halos wala kang pag-asa, pero nakabangon ka. Naging inspirasyon ka sa napakaraming tao. Bakit mo hahayaang masira ka ng isang bagay na matagal nang tapos?" Tumitig si Elias sa sahig. "Hindi mo naiintindihan, Reyna. Wala na lahat. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng sinubukan kong buuin, nawala sa isang iglap.
Paano ako makakabangon ulit? Paano ako magsisimula ulit? Lumapit si Reyna at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Alam kong nasasaktan ka, Elias. Pero alam ko rin na mas malaki ka sa mga problema mo. Sa dami ng pinagdaanan mo noon, napatunayan mo na kaya mong lampasan ang kahit anong hamon. Hindi mo ito kailangang harapin mag-isa. Narito kami, ako, si Daniel. Narito kami para sa'yo. Sa gabing iyon, habang tahimik silang nakaupo, isang maliit na boses mula sa likuran ang bumasag sa katahimikan. Tay? Tinig ni Daniel na may halong pag-aalala. Lumapit ang bata at naupo sa tabi ni Elias. Tay, di po ba mas matapang ang hindi sumusuko? Tanong ni Daniel, na tila may malalim na pag-unawa sa dinadala ng kanyang ama. Tinitigan ni Elias ang kanyang anak, at sa unang pagkakataon sa maraming buwan, naramdaman niya ang pagbalik ng liwanag sa puso niya. Napayuko siya at hinawakan ang maliit na kamay ni Daniel. Anak, tama ka. Mas matapang ang hindi sumusuko. Sa gabing iyon, natutunan ni Elias na hindi nasusukat ang tapang sa kung gaano kalakas ang isang tao, kundi sa kung paano ito tumayo kahit ilang beses nang bumagsak. Hindi pa tapos ang kwento ni Elias Reyes. At kahit gaano man kabigat ang mga sumubok sa kanya, alam niyang sa tulong ni Reyna at Daniel, makakahanap siya ng bagong simula. Matapos ang gabi ng pag-uusap nila ni Reyna at Daniel, tila unti-unting bumalik ang lakas ng loob ni Elias. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya maaaring bumalik sa parehong landas. Hindi na mahalaga kung CEO siya ng isang tech empire o hindi. Ang mahalaga ay magamit niya ang natutunan niya upang makagawa ng pagbabago sa mga tao at lugar na tumulong sa kanya noon. Reyna, sabi niya isang umaga habang sabay silang nag-aalmusal. Gusto kong bumuo ng isang bagay dito sa Bukidnon. Isang lugar kung saan ang mga kabataan ay matututo, makaka-access ng internet, at magkakaroon ng pagkakataon na makita ang mas malawak na mundo. Nag-isip si Reyna sandali bago sumagot. Parang isang learning center? Oo, sagot ni Elias. Pero hindi lang basta library. Gusto ko may mga computer, may mga klase sa basic programming, at kahit mga workshop sa business. Hindi kailangan ng mga bata dito na lumayo para lang matuto. Dito mismo, pwede na silang magkaroon ng tools para sa mas magandang kinabukasan. Hindi nagtagal, sinimulan ni Elias ang pagplano. Sa tulong ng kaunting naipon mula sa kanyang dating trabaho at suporta mula sa ilang dati niyang kasamahan sa Silicon Valley, nabuo ang simpleng gusali na tinawag nilang Reyna Learning Center. Maliit lang ito sa simula, 3 kwarto, iilang lumang computer, at isang projector. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, dumami ang mga batang nag-aaral doon. May mga simpleng coding classes tuwing Sabado, online research tutorials, at kahit libreng story time para sa mga mas bata. Ang anak niyang si Daniel ang isa sa pinakaunang naging estudyante ng Learning Center. Tay, pwede ko bang ipakita sa iyo yung ginawa kong website? Tanong ni Daniel habang bitbit ang isang tablet. Napangiti si Elias, natuwa sa progresong nakikita niya, hindi lang kay Daniel, kundi sa iba pang mga kabataang gumagamit ng pasilidad. Sa kabila ng abalang buhay, hindi pa rin nakakalimutan ni Elias ang paniningil sa mga katiwalian ni Mayor Quiblat. Napansin niyang maraming tao sa Mindanao ang may mga kwento ng pananamantala ng politiko. Gamit ang social media, nagsimula siyang magbahagi ng mga kwento, dokumento, at testimonya mula sa mga biktima ng katiwalian ni Quiblat. Gumawa siya ng maikli at nakakapukaw na mga video kung saan ikinuwento niya ang sariling karanasan niya at ng kanyang pamilya. Mga kababayan, bungad ni Elias sa isa sa kanyang mga video, hindi tayo dapat magpasakop sa mga leader na nananamantala. Ang kinabukasan ng ating mga anak ay nakasalalay sa ating tapang na manindigan laban sa katiwalian. Unti-unti, nag-viral ang mga post niya. Ang mga simpleng kwento ay umabot sa libu-libong shares at likes. May mga kabataang nagtanong kung paano sila makakatulong. May mga magulang na lumapit sa kanya at nagpasalamat sa paglabas niya ng katotohanan.
Ang dating tahimik na komunidad ng Bukidnon ay unti-unting nagising at nagsimula silang magkaisa. Ngunit hindi pa rin nagtatapos doon. Sa tulong ng ilang dati niyang koneksyon sa Silicon Valley, mga kasamahang nakakaintindi sa lawak ng teknolohiya at social media, nalaman ni Elias ang higit pang mga ebidensya laban kay Kiblat. Nagsama-sama sila ng mga abogado, aktivista, at mamamahayag upang dalhin ang kaso sa korte. Hindi nagtagal, naging headline sa mga balita ang Kiblat corruption scandal. Lumabas sa mga balita ang mga naipon nilang ebidensya, illegal na pagbebenta ng lupa, ghost projects, at pag-redirect ng public funds para sa pansariling resort. Nang maharap sa korte, wala nang magawa si Kiblat kundi sumuko. Isang umaga, habang nakaharap si Elias sa mga kabataan sa learning center, may dumating na balita mula sa isang reporter na malapit sa kanya. "Sir Elias," sabi nito, "nakulong na po si Mayor Kiblat. Nakakuha na tayo ng hustisya." Hindi makapaniwala si Elias sa narinig. Tumigil siya sa pagtuturo ng coding class at saglit na naupo sa upuan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang nabigyan ng hustisya hindi lamang ang pamilya niya, kundi ang lahat ng mga biktimang matagal nang inabuso ni Kiblat. "Salamat sa lahat ng tumulong," sagot niya. "Hindi natin ito magagawa kung hindi tayo nagkaisa. Pero higit sa lahat, salamat sa Diyos at sa mga taong naniniwala pa rin sa katotohanan at katarungan." Sa paglipas ng panahon, bumalik ang respeto kay Elias. Hindi na siya kilala bilang CEO ng isang malaking tech company. Sa halip, kilala siya bilang isang leader, isang mentor, at isang ama. Isang taong nagbuhos ng lahat ng kanyang nalalaman upang bumuo ng isang mas maayos na komunidad. Ang dating mga headline ng kontrobersya ay napalitan ng mga kwento ng inspirasyon. Minsan, may mga estudyanteng lumalapit sa kanya at sinasabing, "Sir Elias, salamat po. Dahil sa inyo, nakita ko kung paano pwedeng bumangon ang isang tao kahit ilang beses siyang bumagsak." Sa harap ng Reyna Learning Center, may nakapaskil na simpleng karatula. Para sa bawat batang nangangarap, para sa bawat pamilyang umaasa, at para sa bawat komunidad na may malasakit. Tinitigan ito ni Elias isang hapon, kasama sina Reyna at Daniel, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang kumpleto na siya. Kumpleto na hindi dahil sa dami ng pera o laki ng negosyo, kundi dahil sa puso ng bawat kabataan at pamilyang natulungan niya. Nang makamtan ni Elias ang tagumpay sa paglalantad ng katiwalian at pagtatayo ng learning center, naramdaman niyang oras na upang muling mag-focus sa mas tahimik na bahagi ng buhay. Hindi na tungkol sa mga headline o corporate achievements ang kanyang atensyon. Gusto niyang bumuo ng isang simpleng tahanan kung saan magkakasama silang tatlo ni Reyna at Daniel, at kung saan mas mapapalalim pa nila ang relasyon bilang pamilya. Naghahanap sila ng isang piraso ng lupa sa mas tahimik na bahagi ng Bukidnon, malayo sa ingay ng bayan, sa dulo ng isang maliit na kalsadang napapaligiran ng mga puno at palayan. Nang makita nila ang lugar, agad nilang napagkasunduan. Dito sila magsisimula. Ang lupa'y may malawak na patag na bahagi kung saan pwedeng magtanim, at sa gitna nito'y nakatayo ang isang matandang punong mangga. Sa ilalim ng lilim ng punong iyon, tila naramdaman nilang ito na ang tamang lugar para bumuo ng bagong yugto. "Reyna, dito tayo magsisimula," sabi ni Elias, habang magkahawak kamay silang dalawa. Nakatingin si Daniel sa malawak na espasyo at tuwang-tuwa sa posibilidad ng pagkakaroon ng sariling taniman. "Ang ganda rito, Tay," wika ng bata. "Pwede tayong magtanim ng maraming puno." Kaya't sa tulong ng ilang kaibigan mula sa community school at ilang lokal na manggagawa, sinimulan nilang ayusin ang lugar. Ang unang ginawa nila ay ang pagtayo ng isang bahay na gawa sa kahoy. May malalaking bintanang nagpapapasok ng sariwang hangin. Ang bawat piraso ng kahoy, bawat pako at bawat plano ay ginawa ng sama-sama, hindi sa pagmamadali, kundi sa pasensya at pagtutulungan. Habang isinusulong ang proyekto, napansin ni Elias ang kakahuyan sa gilid ng lupain. "Reyna," sabi niya isang araw,
Bakit hindi tayo magtanim ng kape at kakao dito? Maraming potensyal ang lupa. Hindi natin kailangang maghanap ng ibang mapagkukunan. Dito pa lang, sapat na. Sang-ayon si Reyna. Magandang ideya yan, Elias. Bukod sa pagkakaroon ng sariling ani, pwede pa nating ituro sa mga bata sa learning center kung paano mapapakinabangan ang lupa. Doon nagsimula ang kanilang taniman. Araw-araw, nagtutulong-tulong sila. Si Daniel ay kasamang nagbubungkal ng lupa. Si Reyna ang nagtuturo kung paano itanim ng maayos ang mga punla at si Elias ang namamahala sa kabuuang plano. Sa tuwing may uusbong na bagong dahon, pakiramdam ni Elias ay parang bahagi ng sarili niyang paghilom ang bawat tanim. Ang dating pangarap niya na puro tagumpay sa negosyo ay napalitan ng simpleng kasiyahan na makita ang mga tanim nilang kape at kakao na lumalago. Habang unti-unting natatapos ang bahay at sumisibol ang kanilang taniman, nagpasya sina Elias at Reyna na oras na para gawing opisyal ang kanilang pagsasama. Napili nila ang punong mangga sa gitna ng taniman bilang lugar ng kanilang kasal. Ang parehong punong iyon na naging saksi sa unang beses nilang nagkita bilang mga bata. Sa simpleng seremonya, sa harap ng mga pinakamalapit nilang kaibigan at ilang estudyante mula sa learning center, inialay nila ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Reyna, wika ni Elias habang hawak ang kamay ng kaniyang magiging asawa. Sa ilalim ng punong ito, nagsimula ang lahat para sa atin. At ngayon, dito rin natin sisimulan ang ating bagong buhay bilang mag-asawa. Elias, sagot ni Reyna na puno ng emosyon. Wala akong iba pang mahihiling kundi ang maging bahagi ng bawat yugto ng buhay mo. Mula sa simula hanggang ngayon, kasama mo ako. Ang mga salitang iyon ay sinaksihan ng lumang punong mangga, ng taniman na unti-unti nang nabubuo, at ng mga taong naniniwala sa kanilang kwento. Sa kanilang kasal, walang mamahaling dekorasyon, walang engrandeng selebrasyon. Pero sa simpleng araw na iyon, naramdaman ni Elias na wala na siyang ibang hahanapin pa. Pagkalipas ng ilang taon, nakita nilang lumaki si Daniel bilang isang matalinong kabataan. Pinaaral siya ni Elias sa isa sa pinakamagandang paaralan sa Bukidnon, ngunit hindi lamang iyon ang naging pangunahing edukasyon niya. Sa bawat araw na bumabalik siya sa kanilang bahay, kasama niyang natututo ang ibang kabataan sa learning center na itinayo nila. Minsan, nagtuturo si Elias ng basic entrepreneurship sa mga bata. Sa kabilang kwarto, si Reyna naman ay nagtuturo ng financial literacy. Si Daniel ay tumutulong sa computer classes, tinuturuan ang mga mas batang estudyante kung paano mag-navigate sa internet. Dahil sa kanilang sama-samang pagsisikap, naging sentro ng komunidad ang Reyna Learning Center. Hindi lamang ito lugar ng edukasyon, kundi isang lugar kung saan natututo ang mga tao na magtulungan, magbahaginan, at magplano para sa mas magandang kinabukasan. Sa ilalim ng punong mangga, sa likod ng kanilang bahay, madalas magtipon ang pamilya ni Elias upang magbahagi ng kanilang mga plano at pangarap. Naging simbolo ito ng kanilang muling pagbangon, ng kanilang simpleng tagumpay. At sa lahat ng ito, napatunayan ni Elias na hindi sukatan ng kayamanan ang dami ng pera o ari-arian. Sa tuwing tinitingnan niya sina Reyna at Daniel, at sa tuwing nakikita niyang unti-unting nagiging maganda ang kanilang taniman, alam niyang ito na ang tunay na yaman niya. Napagtanto niyang hindi kailanman magiging buo ang kanyang pagkatao kung hindi niya muling natutunan kung paano magmahal, magpatawad, at magbigay ng sarili sa iba. Ngayon, sa simpleng tahanang napapalibutan ng mga puno ng kape at kakao, naramdaman ni Elias na buo na siya. Hindi na siya ang CEO na kilala sa Silicon Valley, kundi isang ama, asawa, at leader sa kanyang komunidad. Buo na ang pagkatao ni Elias, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang malasakit at pagmamahal sa mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ang kwento ni Elias ay unti-unting kumalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagsimula ito bilang mga simpleng post at video sa social media na naglalaman ng mga larawan ng Reyna Learning Center at ng mga batang natututo roon. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, napansin ng mas malalaking media outfits ang kanyang ginagawa. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang producer ng documentary films.
Mr. Elias Reyes, bungad ng boses sa kabilang linya. Gusto naming isalaysay ang kwento mo, ang mula sa pagiging pulubi hanggang sa pagiging CEO, at kung paano mo ibinuhos ang lahat para bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa iba. Sa simula, nag-atubili si Elias. Ayaw niyang gawing masyadong pampubliko ang kanyang buhay, ngunit sa bandang huli, napagtanto niyang maaaring maging inspirasyon sa iba ang kanyang pinagdaanan. Kaya't pumayag siya, ngunit may kondisyon. Walang sobrang dramatisasyon, sabi niya. Gusto ko, tapat ang kwento. Kung paano ito nagsimula, kung paano ito napunta rito. Ayokong may arte. Dahil dito, isang documentary ang nabuo, pinamagatang Sa Likod ng Tagumpay, ang kwento ni Elias Reyes. Ipinakita nito ang bawat bahagi ng kanyang buhay, mula sa Davao, sa Cubao, hanggang sa Silicon Valley, at pabalik sa Bukidnon. Ang kwento ng isang batang naglakad ng milya-milya para magbenta ng basahan, ng isang binata na nagtiyagang matulog sa ilalim ng tulay habang nangangarap, at ng isang lalaking nagbukas ng pinto ng pag-asa para sa marami. Lalong lumawak ang impluwensya ni Elias. Hindi niya inakala na sa simpleng kwento ng kanyang buhay, marami ang mahihikayat na muling bumangon. Isang umaga, habang naglalakad siya patungo sa learning center, may lumapit na isang grupo ng mga kabataan mula sa bayan. Sir Elias, pwede po bang magtanong? Tanong ng isang batang lalaki na may suot na kupas na damit. Paano po ba magsimula? Gusto ko pong maging programmer tulad ng mga estudyante dito. Naglaan ng oras si Elias upang turuan ang mga batang iyon, hindi lamang sa teknikal na kaalaman, kundi pati sa tamang pag-iisip. Magsimula kayo sa simpleng hakbang, sabi niya. Hindi kailangang biglaan. Ang mahalaga, huwag kayong susuko kahit na mahirap. Sa sumunod na linggo, hindi lang isa kundi 2 dosenang tao ang lumapit kay Elias. May mga dating adik na gustong magbagong buhay, may mga ulilang kabataan na naghahanap ng direksyon, at may mga pamilyang nais matuto kung paano magnegosyo upang maiahon ang sarili sa kahirapan. Hindi magawang tumanggi ni Elias. Alam niya kung gaano kahirap magsimula ng walang tulong, at nakita niya sa kanilang mga mata ang parehong pag-asang minsang mayroon siya noong kabataan niya. Dahil dito, isinilang ang Reyna Foundation. Pinangalanan niya ito bilang parangal kay Reyna, ang babaeng tumulong sa kanya noong wala pa siyang maayos na direksyon sa buhay. Ang layunin ng foundation ay magbigay ng edukasyon, skill training, at mentorship sa mga kabataang tulad niya noon. Walang resources, pero may pangarap. Sa tulong ng mga dating kasamahan at mga bagong volunteer, nakapagtayo ang foundation ng iba't ibang programa. Libreng coding bootcamps, workshops para sa sustainable farming, at kahit small business grants para sa mga batang may entrepreneurial ideas. Ang Reyna Foundation ay naging beacon ng pag-asa sa maraming lugar, hindi lamang sa Bukidnon, kundi pati sa karatig probinsya. Dahil sa kanyang kasikatan, may mga politiko at civic groups na lumapit kay Elias upang alukin siyang tumakbo sa politika. Elias, bakit hindi mo subukang maging mayor o congressman? Ang dami mo nang nagawa kahit wala ka sa posisyon. Paano pa kaya kung nasa pwesto ka? Tanong ng isang gobernador na bumisita sa learning center. Ngunit matatag ang sagot ni Elias. Hindi po para sa akin ang politika, sagot niya. Marami po akong naririnig na sinasabi nila na magagawa ko pa ang mas marami kung nasa posisyon ako. Pero sa tingin ko, mas makakapagbigay ako ng tulong kung mananatili akong isang ordinaryong mamamayan. Wala po akong interes sa kapangyarihan. Ang gusto ko lang po ay magpatuloy ang mga nasimulan namin. Pinili ni Elias na manatili sa likod ng entablado, ngunit hindi ito nangangahulugan na mas kaunti ang kanyang nagagawa. Ang bawat araw niya ay puno ng aktibidad, pagbisita sa mga proyekto ng foundation, pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan, at pagtuturo sa mga kabataan kung paano bumuo ng mas magandang kinabukasan. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, madalas magkasama sila ni Daniel sa ilalim ng punong mangga. Binubuksan nila ang mga bituin, nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Tay, tanong ni Daniel minsan,
Paano po kung dumating ang panahon na ako naman ang may pagkakataong tumulong sa iba? Paano ko malalaman kung tama ang ginagawa ko? Tinapik ni Elias ang balikat ng kanyang anak at ngumiti. Anak, huwag mong sukatin ang tao sa pera, kundi sa puso. Kung alam mong nasa puso mo ang ginagawa mo, kung alam mong hindi lang ito para sa sarili mo kundi para sa iba, nasa tamang direksyon ka. Kapag mas marami kang napapaligaya kaysa sarili mo, iyon ang tunay na tagumpay. Sa bawat araw na lumilipas, nakita ni Elias ang sarili niyang pagbabago. Hindi na siya ang CEO na naghahangad ng yaman o kasikatan. Siya na ngayon ang taong naniniwala na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi makikita sa bangko o sa korporasyon. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahan mong magbigay, ang kakayahan mong tumulong, at ang kakayahan mong magdala ng liwanag sa buhay ng iba. Sa Reyna Foundation, sa kwento ng kanyang buhay, at sa gabing napapaligiran ng bituin, nahanap ni Elias ang kanyang tunay na kayamanan, isang pusong puno ng pagmamahal, malasakit, at inspirasyon para sa mundo. Isang malamig na umaga, nakaupo si Elias sa kanilang beranda, tangan ang isang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ang mga tanim nilang kape at kakao. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga ibong naglalaro sa paligid. Ang hangin ay puno ng samyo ng sariwang lupa at mahinang boses ng hangin na tila binubulong ang mga alaalang hindi niya makalimutan. Ang daming nangyari. Bulong niya sa sarili habang iniikot ang kape sa tasa. Tumingin siya sa taniman at naalala kung paano nila sinimulan ang lahat ng ito. Isang simpleng pangarap na bumuo ng tahimik at masayang buhay. Ngayon, nakikita niya ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Malulusog na puno, mababait na mga kapitbahay, at isang komunidad na puno ng pag-asa. Elias, tawag ni Reyna mula sa loob ng bahay. Lumabas ito dala ang basket ng sariwang bunga. Kailangan nating pumunta sa bayan mamaya para ihatid ang mga bagong ani. Sabi ni Mang Juan, mataas daw ang demand ng kape sa mga coffee shop ngayon. Tumango si Elias at ngumiti. Oo, maganda yan. Habang maaga pa, maihatid na natin para maibili na rin ng mga bagong binhi. Naupo si Reyna sa tabi niya, sumandal sa kanyang balikat. Sa tingin mo ba, magiging ganito na tayo palagi? Tanong niya. Simple, tahimik, masaya? Tinitigan siya ni Elias. Gusto ko ganito na. Hindi na natin kailangang maghanap pa ng yaman o kung ano-ano. Nandito na lahat ng kailangan natin. Hindi man tayo sobrang yaman sa material na bagay, pero busog naman tayo sa pagmamahal at kasiyahan. Napangiti si Reyna. Oo nga no, ang dami na nating naabot. Pero parang mas masaya talaga kapag kasama natin si Daniel, lalo na ngayong lumalaki na siya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumabas si Daniel mula sa bahay, bit-bit ang isang notebook. Tila seryoso ang mukha nito habang papalapit. Tay-nay, pwede po ba akong magtanong? Sabi ng binata. Tumango si Elias. Oo naman anak, ano yon? Umupo si Daniel sa harap nila, inilapag ang notebook sa mesa. Tay-nay, naisip ko po kasi, gusto ko pong magtayo ng sarili kong negosyo balang araw. Pero hindi lang po basta negosyo. Gusto ko po yung makakatulong din sa iba, gaya ng ginagawa niyo. Halos hindi maipinta ang ngiti ni Elias. Tumango siya, at tila nawala lahat ng pagod niya sa sinabi ng kanyang anak. Anak, napakasarap pakinggan yan, sagot niya. Ibig sabihin, natutunan mo kung ano ang mahalaga sa buhay. Alam ko pong hindi madali, dagdag ni Daniel. Pero gusto ko pong sundan ang yapak nyo. Yung hindi lang pera ang habol, kundi yung makakagawa rin ng pagbabago sa buhay ng iba. Hinawakan ni Elias ang balikat ng anak. Daniel, tandaan mo ito. Ang bawat hakbang ay nagsisimula sa maliit. Hindi mo kailangang maging perpekto agad. Ang mahalaga, may puso ka sa ginagawa mo at hindi mo sinusuko ang pangarap mo. Sa pag-uusap nilang iyon, naramdaman ni Elias na ang kanyang paglalakbay ay hindi natatapos sa kanya. Sa halip, ito'y ipinapasa niya sa susunod na henerasyon.
Ang mga aral na natutunan niya sa hirap at ginhawa ay magiging gabay para sa anak niyang si Daniel na harapin ang sariling mga hamon at abutin ang kanyang mga pangarap. Maya-maya, nagpaalam na si Daniel para bumalik sa pag-aaral. Naiwan si Elias sa beranda, tuloy sa pag-inom ng kanyang kape. Tumingala siya sa kalangitan na unti-unting nagiging bughaw mula sa kulay abo. Sa kanyang pagtanaw, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Para bang sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, sa kabila ng bawat pagsubok at pagkatalo, dumating siya sa puntong buo na ang kanyang pagkatao. Salamat, Reyna. Mahina niyang bulong sa hangin. Dahil sa lugaw mo noon, nabuo ang mundo ko. Sa huling bahagi ng kwento, isang simpleng frame ang nakasabit sa dingding ng kanilang bahay. Sa loob nito ay isang larawan nina Elias, Reyna at Daniel. Mga ngiti nilang tatlo ang sentro ng litrato, habang nakatayo sa ilalim ng punong mangga na nagsilbing saksi sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa baba ng larawan, may isang maikling pamagat, isang araw sa ilalim ng ulan. Sa likod ng frame, may nakasulat na simpleng mensahe na tila naging pabaon ni Elias para sa sino mang makakakita nito. Kung sino ang hindi bumitaw sa hirap, siya ang tunay na mayaman.